Sa loob ng 78 taon, ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pangunguna ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay naging boses ng bayan, kasama ng lahat ng Pilipino sa bawat yugto ng kasaysayan. Mula sa pagsahimpapawid ng aming unang estasyong DZFM sa Maynila noong 1947 hanggang sa patuloy na paglago ng 36 na himpilan ng Presidential Broadcast Service sa bansa sa kasalukuyan. Hindi matitinag ang aming misyon, maghatid ng tapat na impormasyon at makabuluhang kaalaman para sa mamamayang Pilipino. 78 taon ng serbisyo publiko at sa mga susunod pang kabanata, asahan ninyo kaming patuloy na maghahatid ng tapat at makabuluhang serbisyo para sa sambayanang Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Kapasusan hanggang
San pagbuklad na tigda ka nawawala, kamakabibidula kung pagbibinsaron nga ining tanan inukman la ngayon. Kahagot san kagabihon ang sakit pipiriton, tutog palaba san pagbiyong san mata. Ang mga kalipayan maging saruan ta, kung tamagin ungod ka na, para di na kinahanglan nga pumiyong pa para la hikitan ka. Kamakauupay lang kung pagtutumtum sa mga oras na kita naging malipayong. An akon kasabot ungod na ang tanan, paghimang raw ko inukman la ngayon. Kahagot san kagabihon ang sakit pipiriton, tutog kalaba san pagbiyong san mata. Ang mga kalipayan naging saruan ta, kung tamagin ungod ka na, para di na kinahanglan na pumiyong pa para la hikitan ka. Kahagot san kagabihon ang sakit pipiriton, tutog palaba san pagbiyong san mata. Ang mga kalipayan maging saruan ka, kung tamagin ungod ka na, para di na kinahanglan na pumiyong pa para la hikitan ka. Nga pumiyong pa para la hikitan ka. Ooh. 13th R Avenue sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Oras sa bugos nga Pilipinas, 14 minutos na ang naglabay sa alauna San Colop. Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta man ka mga tanan? Live kita nga nasusubaybayan sa naton Facebook page, YouTube page, Radyo Pilipinas Kalbayog. Nababatian sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial. Kaupod naton sa Master Control, Sara Joven Cardenas, Monet Perito, ngan Engineer FMB, ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako luwatan iyo makakaupod, Charmaine Perito Balvas. Okay, mga kasangkayan, Friday na. Thank God it's Friday, TGIF So, pwede na kita, September 12, 2025. Uy, next week na tikang nalat kita sin 100 days countdown before San Pasko. Nagpapaabat na. Hagot-hagot na ang panahon. Ini si Charmaine Liwat. Ate Charmaine, duwa ka adlaw nga nakasick leave.
Gintamaan kita sin sakit, ano? Parin umilob kagabi, nakapalit. Nang tawag siya? Bioflu. Oo. Nakapalit bioflu kita. Okay, sa mga kasangkayan, of course, yan at nga adlaw, Viernes, September 12, ay ani, maupay ni nga anunsyo, ano? Aton ginobserbar, ginse-celebrar, SSS Pensioners Day, ano? So yun nga adlaw, mga kasangkayan, nakalaan para tagan pagkilala an aton mga lolo, an aton mga lola, mga nanay, mga tatay, mga retirado, ug tanan nga pensyonado nga sirain nagtrabaho, nagsakripisyo para mapaupay ang kinabuhi sa era pamilya. Sugad man san aton bayan, ano, san Pilipinas. So kung pipinsaron naton mga kasangkayan, ano, an kada sweldo nga eragin kikita, ano, an kada balhas, kada butlaw, ano, may da kontribusyon para sa ekonomiya san Pilipinas. So yun ang adlaw talaga deserve nera ini nga pagkilala and of course dugang nga benepisyo nga makakarawat san aton mga pensioners. Ano, mga sangkayan, yan na naman nga adlaw taga naton spotlight ini nga napakadakong anunsyo tikang mismo sa Social Security System SSS. Mao ini ang gintatawag nila nga PRP, no? Pension Reform Program. Sinanoy ba ini mga kasangkayan? Simple lano, ini ang pinakauna nga higayon sa sulubsan masobra 68 years san SSS nga magkamayada multi-year pension increase. Ano? Multi-year kasi 3 years ini nga sunod-sunod nga increase san pension san aton mga lolo, aton mga lola, sa aton mga nanay, sa aton mga tatay, ano? So, dirila ni usa ka beses, again, 3 years nga sunod-sunod nga may ada dugang nga benepisyo para sa aton mga pensionado. So, kung kamo in mga pensioner o may ada kamo mga kag-anak nga pensionado, ano, or biskang bata pa kamo, kinpipinsar na niyo ang iyo future retirement. So, tutukla kamo makasangkayan sini nga aton programa, yan ang kulop, ano, 13th Hour Avenue. So, later, aton mahihilngan, mababatian ang ginbuhat nga programa san SSS Calbayog, ano, kasumpaysan aton selebrasyon san SSS Pensioners Day. Oras naton, 10:08 minutos na ang naglabay sa alauna san kulop, kita mabalik kahumanlasan pipera nga mga pahibaro. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay kubo, kahit munti. In 1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Singamo sa tanong.
Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. 13th R Avenue sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Oras naton, mga kasangkayan, 23 minutos na ang naglabay sa alauna San Colob. Sa di mga kasangkayan naglansar si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. siniging tatawag naton nga PRP. Sinalaban bago sini. Ang Pension Reform Program PRP usa nga landmark initiative sa SSS. So landmark kasi sa bugos nga 68 years sa SSS yanalay ni nahitabo nga multi-year pension increase. So sadto kung may ada nga ni dugang nga pension mga kasangkayan, one time la bagan bonus la, okay? Pero this time naka-layout na siya in advance. 3 years nga sunod-sunod every September. So yan na ang una, September 2025. Next year, September 2026, nga na ni katulong increase. September 2027. Karagsingon, diri layan na ang may ada dugang san pension nga makakarawat san mga pensioners. Kundi may ada palalauman next year, ngan otro pa next year. Okay? So, and of course mga sangkayan, napaka-unique sini nga programa kasi dira la ini basta increase, structured nga increase. Okay? So ang PRP ang gintikangan o ginpatuman kumo baton sa mga panginahanglan sa aton mga lolo, sa aton mga lola. Kasi sa paglabay sa panahon mga kasangkayan, nagtitikahitaas talaga ang presyo sa mga paraliton, san bulong, san serbisyo. Sanglit naman pahayag pa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga panahon na para i-adjust o himuon makatarungan ang pension sa aton mga retirees, sa aton mga survivors. So pinsaron na nato masobra 3.8 million pensioners ang makakabenepisyo dinhi. Lakip na ang 2.6 million nga mga retirees sugad man mga disability pensioners ngan mga kasangkayan 1.2 million survivor pensioners. So dako nga bulig talaga ini para sa era pang adlaw-adlaw nga garastuson. So again mga kasangkayan, ang PRP terela basta reform kundi usay ni nga bag-o nga sistema san ginhawa san aton mga pensioners nakadesenyo para siguraduhon nga ang kada pensioner in magkamay-ada sin mas maayos nga kabubuwason ug may ada kaginhawaan biskan na tapos na sira
nga magtrabaho. So para sa dugang nga detalye, ato na pamatian hilngan ini nga ginbuhat nga programa sa SSS kasumpay sa aton selebrasyon sa SSS Pensioners Day. Siguro, ini nga benepisyo nga kadugangan para sa mga retirado nga pensioner, para lang sa kasayuran, ginlaunch ini siya sa itong October 8, 2019. Siguro, damo-damo nagadaga siguro sinisayang maarang sa nakabil nga. Hindi ako kitawang sa daw kung sino nakabil sa sinisayang nga pension loan. Damo-damo ngayon. Okay. Thank you. Sa sagtong waray pa abel sila programa, mamatikit sila kay aman ni siya natin ba. Sino kuno ang pwede mag-apply sa sinisiring nga pension loan? Adi, para maging maka-qualified sini nga pension loan, dapat ang mga retirado. Siguro naman din nga tanan mga retired pensioner, Tama ba? Tama ba akong kuhan? Yes, okay. So, sa dusan, ginilunch ni siya, ang pag-apply sa dusan pension loan, over the counter. Makato sa opisina, may pipilapan nga form, kastatagan sa Union Bank nga ATM card. Saya na, bago na. So, dapat nakarehistro sa SSS sa website. Sino pa din yan? Dire-rehistrado. Dawal sa dawang kamot. Waray pa magparehistro sa online. Okay. So, kasi niya ang buhaton. Kung karuyag, magparehistro sa online, pwede kumato sa opisina, pagpatutdo, pero kinanglan magdara sa iyo. Valid ID, kansan cellphone. Sunod, kinahanglan ko may savings account na nga nakarehistro sa disbursement account enrollment module. Kasagaran naman sa mga retiree pensioner, naka-enroll na itong sila kay dito napasok ang pension nila kada bulan. Tapos, kinahanglan na kuno, updated and contact information. Sa itong mga pensioner na diri pa updated ang ira mga cellphone number, email address, nansan. Mailing address, pwede kumadto ka mo sa opisina, bilisamon pa kung opisina nga mahusay na. Diba? Mahusay na. Magdaralasan iyo duha nga valid ID o di nga ng iyo SS card or UMID card para ma-update natin niya. Magdaralasan cellphone kasi diretso na ito mag-register dito sa amon e-center. Okay? Next. Amay siya ang termino kung kamo mag-apply na sa sinisiring na pension loan, dapat ang edad para sa unong kabulan, ito na nag-edad 84 months and years old yan sa 4 months, pwede siya maka-apply sa pension loan pero babayaran sunod sa unong kabulan. Ang nag-edad naman 83 and 10 months, pwede pa siya mag-apply tapos usa ka tuig ang iya pagbayad. Nag-edad naman 82 years old and 10 months, pwede pa siya makapag-apply loan, babayaran sunod sa 24 ka bulan or 2 years. Sino daw na din nag-edad mga 80 na kaya? Hindi sa daw ang kamot. Ato waray. May daw sa. Waray pabor-pabor at akong tatay. So, sa lang hindi yan may 80 na. Ano di pa si ma'am? 80, yes ma'am, thank you. Duha na. So, kasagaran sa nilini, mga perang pangidaron, mga 70s. Hindi ako, kitaon ka daw, mga 70s. Oh, kitagyapon. Mga 60s. Sige, damo-damo. Thank you.
nga programa nga pension loan, bali, aside sa, siyempre, di ba kita nga mga pensionado, tungod kay medyo, ano ba, may dako nga pension, ano ba, may guti. Bagan, nakukulangan nga, panahon sa nagkikinahanglan sila, nakadto sila pag ngutang sa nga mga lending, nga kundiin, dako ura-ura ang interest na ginkapato. So, tapos, kanira pa nagiging collateral, ang ATM, diri, hinahatag sa mga pensionado. Bibilin dito. So, paano ba ako noon pagpautang? Sige. So, amo ni siya sinisiring nga, ginbabawas iton sa iyo pension. So, kung mag-avail sa pension loan, babawasan sa iyo pension, monthly amortization, tapos may sobra pa nga mahibibilin, maoton iyo gihapon makakarata. Hindi rin pwede ko no mag-avail sa pension loan. Una, ito nakakarawat sa SS Calamity Loan Package. Pero yan na sa nahitabo nga kalamidad dito sa Luzon. May naging offer ang SSS na 3 months advance pension na pwede ko no mag-avail ang mga pensioner. So, kung pananglitan, ikaw mga pensionado nag-avail sa na, diri kalaan ay pwede mag-apply sa pension loan. Tapos dapat, kung mag-pension loan, dapat active ang imo pension. Nansan at least may daog sa kabulan nga na-reflect nga pension sa online. Kasi may iba kasi nga may sinisiring niya na nga annual confirmation. Sagto nag-edad nga 80 ti paigbaw. So kinahanglan mag-report sa opisina nga sira buhi pa. Kasi ang iba nahihitabo pag diri nag-report nasususpend ang pension. Next slide please. Tapos adi pa, ang diri lang pwede mag-apply nga retiree pensioner sa pension loan, ito nga may sinisiring nga ginpayaran siya pinaagi sa special pension system. Ano ito nga special pension system? Ito nga may mga diri siya regular, parang manual siya nga ginihimo. So may siniiba nga nakakarawat to check o di kaya sa iragihapon. Ito na sinisiring nga mga pensioner nga under sa guardianship. So, ang pabayaran itong sira through special pension. Tapos, ang mga pensionado lang na nakarawat cheque, di lang pwede mag-apply sa pension loan. Pwede pa ba din nakarawat cheque? Waray nada. Natanan na puros na ATM. Ano? Waray na. Jurassic na yun ngayon. Okay. Pero ako noon, pwede mahuram sini nga pension loan. Kasan paano ang pagbayad? Adi. So, kung ang imo pension, para makahuram sa pension, nga babayaran sunod sa 8 ka bulan, ang iyang pension nga basic plus ang 1,000 nga additional, kita times 3, pwede siya bayaran sunod sa 8 ka bulan. Tapos, kung kanano sa katuig yung karuyag na pagbayad, dapat total nga imo pension, basic monthly pension plus ang 1,000 nga additional, i-times 6, amatun siya babayaran sulod sa usa ka tuig, 12 months. So, times 9 o 12 times ang iyo total monthly pension, babayaran siya sulod sa 24 ka bulan or 2 years to pay. Ang iyo pension, pag mag-apply sa pension loan, may dalagihapon na ibilin sa iyo nga 47.25% sa iyo. Tapos ang sobra, dito na ibabayad sa iyo regular na monthly amortization. Okay? Next. Sige. Ano ko no ang pag-apply sa pension loan? Panano? Yan na, social na. Online na.
Online na yan na ang pag-apply, di rin naman umano. So, kailangan daw ko nung mag-login sa website. Mao nga kinahanglan mag-register sa online. So, at kung walay pa din maka-register sa online, kung kaya, may da kami pamphlets, kung kaya sa niyo, may da kami mga apo, mga anak na maara magkitinggutin sa na yung cellphone, pwede. Or kung diri, pwede magpa-assist kayo na sa opisina at dito sa amon center. Kinahanglan la, updated ang mga contact info. Kasi, nagpapadara itong sa sinistering nga OTP, one-time PIN para ma-access ang account. Okay, next. Ikaduha, pag nakasulod na kamo sa NIO account, makadala dito sa loan tab, tapos i-click ang pension loan. Tapos, mapili dito sa NIO, naka-enroll na savings account, kay may ba kasi may laging tagduha, pero ang active sana, ipili lang yun, active yung account para dito masulod ang iyong pension loan. Next. Kunwari ko na naka-encode nga disbursement account, kinanglan na mag-enroll. So, tututdoan ka mo gyapon kung panangitan na ka mo sa opisina. Basta kinanglan, may dara lang nga valid ID, tapos ang iyong ATM card na may ngaran ng sa savings account. Sa sulod sa pension loan na, may ganito pagpipilian. Ito na nakabutangan, computation sa 3 months, 6 months, 3 months na times 3 na pension, na babayaran sulod sa nunong kabulan, may dala sa 12 months, mapili na kamo, kundi karuyag niyo. So, next. Pag nakapili na sang kantidad, o kung di na loan niyo karuyag, kiklik na ano naman kayo karuyag, yun na next. May kapipindutan dito nga, i-acknowledge niyo nga mag-a-apply na kamusan, parang box na acknowledgement and authorization agreement box. Kiklik itong siya para mag-proceed. Next. Tapos, magawas dito ang mga conditions and terms kung paano ang pagbayad. Paano ang pag-iban, paano siya babayaran ang pension loan. Tapos, i-click lot otro, and nakasabi na I have read and agreed the terms and condition. Pagkahuman, next, i-click na magawas dito ang disclosure. Pension loan and disclosure statement. Ito, pwede itong siya picturean or di nga ni, pwede i-print kung may daka mo printer, kung sa balay na. Pero kung dito sa opisina, amang papahimo kayo, printer sa e-center, papapicturean na. Para may daka mo proof, maamo ito na niyo kung saan ang matikang pag-iban, ng saan ang matatapos. Okay? Tapos, click na ang submit. Tapos, may da ka mo makakarawat na notification sa iyong email na updated na, nga na-approve, may ganito transaction ko na mga transaction na hidden submit sa pension loan. Suwag siya. Pasensya na nga kay blurred. Blurred. Anong madala na pa? Okay, blurred. So, pag dito kasi sa opisina, kin-assist ito namon. Papapicturean naman ito siya kasi may transaction number siya na nagawas. Saan i-credit ito niya yung pension loan? So, sulod sa tulo ka adlaw, working days. Diri o ngayon, Sabado, Domingo, holiday. Kunyari, nag-apply sa Biyernes. Sabado, Domingo, wara. So, at tumasulod siya pagka Merkulis. Ito sa account na iyong ginpili. Di ba madali lang? Okay. So, pwede mag-apply bisan din na branch. Kunyari, ato kami dito, may nato kami sa Manila, sa Ormoc, sa Cebu. Pero kinanglan, may dala ka mo nga valid ID,
pwede mag-access dito sa ERA e-center. Tapos, ano rin? Ay, sa over-the-counter, kung pananglitan, karuyan niyo lang, tibaruan kung qualified ba ka mo, pwede lang magpakiana sa over-the-counter sa namon dito mga personnel sa member service. So, kinanglan lang magdala sa valid IDs. Okay na, balik lang. Adi ko no, paano ba babayaran ang monthly amortization? So, adi man, paano ginakaltas? Kunyari, nag-apply na nga September, ang pagtikang sa pagbayad, adto pa dito sa November. So, kasi, pag September kasi, para sa niya na, gin-generate na ang pension para sa sunod na bulan. So, pagka November, dito pa matikang pag iban. Saan ako na pwede lahat mag-renew sa NIO pension loan? So, kinahanglan, pag mag-apply sa, mag-renew ka na, kinahanglan dito sa iyo disclosure, di ba nga yung picturean, nakikita man dito ang katapusan na bulan. So, kung kakanong katapusan na bulan sa pag-iban, tapos kinahanglan mag-reflect na ang sunod na bulan na may pension na, tapos pwede na makaka-apply. Okay. Next. Ang nakaupay sila nga pension loan kasi kung dito ka mo nag-a-apply sini nga mga pautang sa gawa sa mga lending, ang ira, kasagaran sa nga ira kuhan, diri insured. So, dito sa SSS, pananglitan ang pensyonado nga nakautang sini nga programa namatay bago pa matima ang pagbayad. Kunyari, ang iya termino sa niya pagbayad 1 year. Pero sulod sa 1 year, wala niya mag-impas kasi may nahitabo sa iya. So, pali ini, automatic siya na paid. Kasi insured ito na iyo pension loan sa sinisarig nga group credit life insurance. Di para sa ibang ano sa gawas, dakuna ang interest, diri lagi hapon ginahatan nila, kung may nahitabungan ni sa pensionado, diri ginahatan nila ATM. Kasi, kinahanglan pa kuno bayaran, kay waray pa matima, saan mga nahabilin nga mga ERA beneficiaries. So, diri sa SSS, automatic siya, bayad kasi insured siya. So, kinahanglan na magpasabot dito sa opisina ng inisiya para mag-stop na ang recurring san monthly pension. Okay? Adi. Sagton mga kuwan, mga pensionado, pwede ka mo makakuha sa mga informasyon. I-follow, like lang niyo, subscribe sa Facebook, ito sinisarin, Philippine Social Security System SSS. Tapos, sa Twitter naman, Social Security System at PHL SSS. Instagram, may dagihapon, may SSS PH. Sa YouTube, may SSS PH na big letter. Viber, kung sino man, may daliwa. Tapos sa TikTok, ito maghilig mag-TikTok. So, bali, ini nga sinisirin nga pension loan, usa ini nga parang bulig sa SSS kasi kadaman kasi sa naton mga pensionado, diri manggod danay kadagkuhan ng pension, di ba? So, pwede nga mga emergency, nga mga sitwasyon na kinahanglan nato mag-utang, imbes na mag-utang dito sa gawas, di na nala sa iyo, ada palot sa iyo ang iyo ATM, di nilalapdan sa SSS. So, may dalagi hapon mahibilin na sinisirik ka 47% sa iyo total monthly pension. Ang sobra mo ito babayad sa iyo pension lang. Okay? Okay. Happy Pensioners Day sa aton sa iyo nga tanan. Thank you. So, mag-apply na sa pension loan para sa mga nangyayari.
Thank you again. Thank you so much, Ma'am Agnes. We are happy to give you the certificate of appreciation by Hello. Good morning, amat palakdiya kay I'm cute. Okay. So, ako doctor dili ha SSS Calbayog. So, I've been in SSS Calbayog for 10 years. Okay. 10 years and counting. Okay, our lecture for today is actually timing sa aton tanan kay di ba katikan kaninan aga, we move, tas yan na lagi hapon, nag-move lagi hapon kita because it's about osteoarthritis or we called it as OA, but not the OA that we know of. So, ini medical na OA. Okay. So, ano ba talaga ang osteoarthritis? Since na ito hiya nga, di ba, nakaangkitan bulalo, di ba, the most delicious part, ang cartilage or the cartílago, and sulod sa bone, di ba? So, through an osteoarthritis, pathology niya is, ang joint mismo is nagninipis. That is why, ang nakikita natin with osteoarthritis, may mga deformities, pero initially pain and swelling, then later on, deformities. So, next slide. So, how common ini siya? Actually, this is very common. Ay, di ba, age is a factor, the genetics, atong timbang, and our lifestyle. But sad to say, waray kita data from the Philippines. Siguro, kay Gutila ito nagre-research didi ha Philippines. Pero ha ibang nga country, they have researches. Kitan, an among medical treatment, we usually depend on sa US nga mga data. So, ano ang mga age group? So, at the starting age is 45 years old. But as we grow older and wiser, 65%, more than 65% na at 65 years old, then pag nag-80, mostly may na osteoarthritis. That is why, pag mga medyo may wisdom, kaedad na, damo na nakukuri na paglakad. Bonus na lang, pag 80 years old nga, you can ambulate by yourself. Nakaka-enjoy pa din sa Pensioners Day. Pero amay to, nga may ganaka di sa amon sa medical nga asking for disability benefits, di rin namon nahatag ha mga more than 60 years old. Kay degenerative man siya. So it is age-related. Pero, pag less than 45 years old na may mga deformities na related sa gout and osteoarthritis, nakaka-avail itong sira. That is why, tamong permi baton nga diri nga tanan nga may arthritis, nakakakuwasan disability. Okay, so next slide. So, din nga usually nga part iton aton body, iton may nagkakamay da osteoarthritis. Iton, di ba, surprisingly, amot spine. Iton aton cervical and the lumbar. But it's the most commonly neglected. Kaya di ba gud kita, iton aton movements of the head and the back, usually mga unknown movements iton. The neck is supporting the head. Iton aton head, mabugat iton siya. More than 5 kilos. Kay, di ba, brain is 1.5. Kung brain ni talaga, 1.5 kilos. So, imagine, tapos kung dako pa siya, tapos itong spine is so, lang siya, nandyan lang ang spine. Every 7 cervical vertebra. So, talaga, man lang, mabugatan niya gindadara. And, di ba, frequent kita nag-move without knowing it. And then, next, ang aton hands. Di ba, nakikita niyo may mga osteoarthritis, mga kuan na itong kamot, nagkakahihiwi na, di ba, naniniring na, or so dito nga, up to the extent na di rin nanira nakikiwhite air mga kamot, di ba? It's very hard for them to grasp on objects. And worse, pat iba, di rin ako talaga nakakalakat, di ba? Amin mga sad reality with osteoarthritis.
So, next. So, ano kaya pathophysiology? Di ba? Ang aton joint, this is the example of the knee joint. Aton tuhod, may da talaga ito niya cartílago, may da fluid, nga nagsiserve as a bagahin pillow para diri mag-abrade and duha nga bone. But when in osteoarthritis, di ba nasa rin nga, nag-nidipis siya because of weight bearing, by the mga inflammation, cycle ito siya. Inflammation will cause pain and swelling, and then distraction. Actually, ito nga nagkakamay-ada na damage to the bone, deformities, joint discomfort, ito, and the worst part is loss of mobility. Kwento siya? Cycle siya. Ito nga, daka din ito di ba ha, doctors, most often severe na, kay gintitiis man la. That's the trend, kung man good characteristic ito sa nga Pilipino nga pasyente, di ba? Nakadtonek doctor pag grabe na. Kaya kaya man pumalithin medicine sa pharmacy. Okay. So next. So what are the risk factors? So itong sinisabi nga risk factors, madodwa itong nga klase, the modifiable and the unmodifiable. When we say modifiable, kaya mo mataganhin remedy. Like for example, imo weight, syempre pwede mo i-control, di ba? You can control your weight. Di ba? Itong imo diet, imo blood pressure, imo physical activity, itong imo mga ibang mga sakit. But may na sinisarin liwat nga unmodifiable. Syempre, you cannot change your age. Di ba? Di rin natin ito kaya ikwanitaton age. Imo gender, bisa ka pa daw transgender or ano, di rin good kay there. It is dictated by your sex chromosomes, the XX and the XY. And then imo race and origin, bisang pa daw ito nagpa-hair color ka, nagpa-American citizen ka, but still, kung Asian ka, Asian ko dito, di ba? And then your genes. So, what ay kayo itong mahihimo? So, what are the most common symptoms? First, itong pain. Di ba? Pain, stiffness, tenderness. When you say tenderness, pag kinakaptan, masakit. Then grating sensation. Sometimes, when you move the joint, parang may nag-abrade, di ba? Masakit. Then, it is swelling, then itong bone spurs, you can see it in the x-rays. So, how is osteoarthritis diagnosed? Actually, ini nga kwantanan is more on the doctor can easily diagnose OA by history taking, meaning during your consultation. Why? Because in the pain in osteoarthritis is relieved after 30 minutes of moving it. Not like in rheumatoid arthritis, it is painful all throughout. Then, X-ray imaging is supporting, but initially, di ba sa clinic, usually, na-diagnose naman siya, so we can give pain relievers, then advice, and so on. Ito, magnetic resonance imaging, the CT scan, and the joint fluid analysis are just to support your diagnosis. Pero itong joint fluid analysis, this is not routinely done. Kasi, if the doctor is suspecting of an infectious process, kasi may times na nagkakamay na talaga infection sa joint, that's the only time that they do the joint fluid analysis. Kaya iba ang management. May na ito niya mga antibiotics na ginahatan. So, how to treat osteoarthritis? So, the pinakakon, di ba, pag may mga magsuol, either topical, na ito ang ibubutang, mga dihog-dihog dida, or pwede ang mga, so, ako, bisan ako doktor, na may dito danit akong mga langgas, naging papangan, if ever, dang kanan avocado, hindi ko kanin alcohol, masa dito, ako nitong mama, kaya may nagkapira osteoarthritis, both na akong parents. Then, the oral medication. So, ang aton mga kuan, di ba? Mga aton Esquilan Forte. May dalat kung kaayalan, may celecoxib, di ba? Damo nga mga medicines nga
na makukuha niyo, pwede over the counter, pero as you increase the dosage, kailangan na talaga prescription. And since senior citizens needed talaga in prescriptions to avail the senior citizen discount. Then the injectable steroids, this is only for severe type of osteoarthritis. Kaya di rin agad talaga siya na re-relieve with oral medication. So dapat dito na mismo sa joint, gini-inject. Then, aside from that, you have to support the joint. Ibig sabihin, you remove the stress. So, by using my cane or magkukangkahin mga knee pads, and then lifestyle interventions. So, lifestyle, kung mabugat, so maglulusin weight. Then, by diet and exercise, and pinaka-severe na is surgical therapy by means of the total joint replacement. Diba? Ikita niyo dati hadto, President Erap talaga nagsasayaw, pero panato ya, total knee replacement adto siya. So, kasi di rin talaga ito yung makukuha nga, di ka na nakakalakad, tapos digda ka nakalakad. Pero sige, may dito ginhibo talaga nga surgical intervention. So, ini itong guide inihiya itong mga doctors in the management of osteoarthritis. So common di ba? Common kasi nga complaints sa clinic are the arthritis of the hands, the hip, and the knee. Common na iranatanan is the use of the oral NSAIDs, meaning the oral analgesics. Kaya la tumaron natin na bulong. And then the intra-articular injection, yung ultrasound guided, iba na ito siya pag mga severe pains na ito. Pero the mainstay of treatment is still the oral analgesics. So, ang saring ko, di ba, ang osteoarthritis, may damagot niya severity. So, mild, the moderate, and the severe. And severe, up to the debilitating na talaga ang pain. And also, doing the movement. So, may opioids, wanda ito niya, mga regulated drugs kasi itong diri na itong basa-basa na aaruanhin, prescription, may dinagot talaga niya, a special nga prescription that only the mga anesthesiologists, neurologists, and even mga orthopedists, amo na ito nila na hatag, or other pain doctors, they prescribe that. Kasi kailangan na ito ng S2 license. Then, the NSAIDs, most common butikan na napapalit naton. The local anesthetics, yung mga supplementary, like vitamin, systemic lidocaine, mga mga ginahatag na yun itong mga rheumatologists. Kasi di ba from the internist or the family medicine specialist, pag di rin na talaga kaya, gino-refer na talaga ito rheumatologist for further intervention. Tapos from there, ang rheumatologist naman, if ever di rin na talaga manageable, they are the ones who will recommend na magkato ng orthopedic surgeon for possible knee or hip replacement. Okay. Next. So, ang minute ko kay since aton Unilab and aton sponsor and it's part of the Alagang SSS, they have this drug, the naproxen sodium and paracetamol or the Eskelan Forte, which is available in a tablet form, given twice a day, 1 tablet twice a day with food. So karon singon dapat may pagkaon kay panmangod niya gastric irritating. So asya nga iton may mga ulcers or peptic gastritis, diri pinira medyo watchful iton doctor in prescribing this medicine. So next. So ini nag-conduct and study and Eskelan Forte with the help from the Philippine Orthopedic Center. So they say that in 30 minutes from the administration or the intake of the medicine, there is reduction of pain. Kasi di ba kanina nasarin ko, and the most common symptom is pain.
that 55, almost 60% of patients who has markedly reduced pain at rest, then at motion. So by kwaniton, so dakuha niya relief. Imagine ka more than 50% from your baseline. Halimbawa, ang pain scale hand patient is 8/10. 10 is the most severe. So markukan niya in 50%, so pwede 4 to 5 na lang niya pain scale from 30 minutes after the administration of the drug. So meaning it is given and it is ideal for acute pain relief. Okay. So next. So ano ang ato nihimuon pag may mga sukat kita hiton, no? Since iton osteoarthritis inflamed, mapula during acute phase, syempre dili kita mahataghin hot, compressed, dapat cold. Kay kung hot nga ni, the more nga gini-enhance mo ang inflammation. So, amay to nga, di ba, pag may dangan, or even in acute injury, di ba, pag na-sprain, kaya unang ginahatag, di ba, itunlog ko no tiil ha-ice. Kay to reduce the inflammation. So, amay to. And then, ito nga sila nga, avoid affected joints. Mag-use kahin mga cane. So, kan halimbawa, the painful part is on the right, you will use the cane on the right. Kay, ililesa mo man ang weight na didihain mo right, para mga diha left. Then, use knee pads. Akong parents, amo ito. Sige na ito, era knee pads. Baka tira mga robot. Sa akong mom, akong father and mother, pag nalaki, tira mga pants loose na. Kaya underneath, may dagot talaga tira knee pads. And then, stretching exercises advised by the doctor. So, kasi di ba pag nagkakaedad, may damang dito nila mga underlying conditions nga. Kung halimbawa may cardiac condition, so definitely, may mga exercises na pwede na sa era ng diri, no? So, dapat, may dago dito consultation with your doctor. And then, take enough rest. So, next. So, how to prevent osteoarthritis? Damay niya, actually, mga kaya nato rin mo nutrition for joint health. So, di ba sinesaring pag nakakundo-kuno akuhin beans, nagsasakit akong tuhod. But mind you, ang beans per se, diri iton hiya nagkokosin aton hiton pain. Ang mga atong ginsasahog. And if you mix the beans with the meat, di ba? May iton hiya. Pero kung pure lang na beans sa kalulutuon mo, kaya blanket taste, tapos diri marasa, di ba? Pag waray sahog. Pero ito talaga gina-advise, waray na sahog. Para magkaman. Oo. Pero amot na parasa, di ba? Pero amoy talaga ito. Kay beans per se, diri talaga ito niya. Ang aton mga ginsasahog, amoy ito nagpapakos itong arthritis. Then quit smoking, manage your stress, stay hydrated para sa joint hydration, avoid overuse of joints. Amoy ito nga magre-rest. Tapos kung may masuol, then enough rest, pero diri pwede nga immobilize, kay pag diri mo ti akikiwaon, nagkakakuan na titiyan, nagkakamay dala dithain mo joint, nagkakaprogram na, diri na yung naging kikiwa. Sige. Magkakakamay dati ang crystal formation. Then physical therapy, maintain a healthy weight, protect your joints from injuries, regular health check-ups, ini nga supplements for arthritis, inihiya, diri ito niya mandatory, kay sometimes, may da naging prescribed doctor na medicines, tas dudugangan pa natin yung supplements. And mas mahal pa ang supplements kaysa therapeutic nga medicine. So, mas ipa-prioritize lagi hapon ang therapeutic. Because, ito nga supplements, you can get it from the food. So, and then, adapt an active lifestyle. So, galaw-galaw. Sabi pa kanina, the Japanese, mas longer in a lifespan because they move.
So ito nga bisan 97, 98 they are still working. Kay working nga may dagpukan ng tindahan, so nakikita niyo TikTok may lalagi hapon na bukan lagi pin era pastry shop sa dito ba. So di ba may kita didi mga nakikita ko didi nagbo-ballroom, may ako mga kauyag sa Tacloban hin Picol, may mga 70s da. So, they are actively moving. So amoy na ini, mga myths and facts. Saying, exercise will make it worse. No, because exercise helps reduce pain and increase function. Kaya move mo man, di ba, nagkongkit ang exercises. If you cannot do it in standing up, pwede sa sitting down. Di ba? Kaya. Then, OA is an old person's disease. No, kay may certain population at 45 years old, they can get it. I will need surgery. Diri, because surgery isn't for everyone. Self-management is the first line of treatment. So, pwede ka mag-over-the-counter na medicines. Pwede rin mo lifestyle. I need scans to diagnose my OA. Dere, di ba? Kanina sa rin ko na even your first visit, kaya na ma-diagnose ito. Running leads to osteoarthritis. No, because people who run have a lower risk of developing OA. May dahil study. So, ang mga, kay di ba, pag nagraran ka, naiban ni mo timbang. Di ba? Naiban siya eh. You lose weight, may da mobility. Tapos nag-i-stretching ka pa. So, di ba kaniya, it delays, but it doesn't prevent. It delays. Kaya di ba, may damang kita mga unmodifiable risk factors. Kaya kung talaga heredity niyo na may osteoarthritis, tapos imo gender, di mo man ito talaga makuan, ma-change, imo race, diri man. So, it delays. Kaya, di rin magod naton makuha niton aton edad, we will really progress, di ba? So, maaabot ko nitong time nga, di rin kita makakakiwa. So what are the key takeaways? Osteoarthritis is manageable. It is early action can slow its progression. Exercise and weight control are the most effective steps. So, ito nga, may nakita mga pasumba, pati sitting sumba, kaya, di po ba? Okay. Okay, thank you. Enjoy for the rest of the program. Thank you so much. 30th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Oras naton, 8 minutos na ang naglabay sa alas 2 San Club. Okay, so nag-overtime lagi ta madali, mga kasangkayan. So yes, damang salamat sa naton mga resource person. Sanglit naging manilang puso na naton selebrasyon sa SSS Pensioners Day, naging buhat din sa syudad sa Calbayog. Okay, so mga kasangkayan, mahibaro lagi ta nga ang pinaka-importante nga benepisyo sini nga PRP, Pensioners Reform Program, hindi rila kwarta ngera nakakarawat, kundi peace of mind. Otrahon peace of mind, maram kita nga ang mga benepisyaryo, ini nga aton mga pensioners, mahibaro nga sira ang gintatagan, importansya, mga sangkayan, ngan iragin butlawan, indiri makarag, may da sira makakarawat nga reward, og may ada suporta, sira nga makakarawat, okay? And syempre, para sa mga mas bata naman, syempre, pahinumdum liwat, nga magplano na kita, hasta nga temprano pa, mga kasangkayan, kasi kung maupayan atong pag-andam, yan na nga pala, mas magiging magaan ang aton kabubuhason. Okay? So, in simple terms pa mga kasangkayan, ang PRP hindi rin basta increase san pension, kundi investment san dignidad o peace of mind san aton mga pensioners.
Okay, oras naton. Just minutos na ang naglabay sa alas 2 San Colop. Bueno, di na nagtatapos sa naton storya. Magkita-kita naman kita next week. Oy, half month na, September 15, 2025, tikang 1 p.m. to 2 p.m. sa lain na luwat nga edisyon sa aton programa. Nakaupod naton sa Master Control sa Joven Cardenas, munat perito ng Engineer FMB, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, akaluwatan iyon nakaupod Charmaine Perito Balvas. Day 255 over 365 days. Happy weekend! Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugas nga Pilipinas, 2:12 p.m. Moping okolop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa nga pangurason. Calbayog farm worker, ginpasidunggan, komot 2025 Gawad Dangal ng Bayan National Winner. Samtang, Samar Provincial Health Office, ginparigon ang sumpayan para sa mas marigon nga serbisyo panlawas sa probinsya. Pamatian tan detalye, matikang Kansuzat, Pretensyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Usa nga dako nga kadunggan karawat sa gobyerno lokal sa siyudad San Calbayog matapos ihatag sa usa sini nga civil servant ang prestiyoso nga Gawad Dangal ng Bayan Award matikang sa Civil Service Commission. Ginkilala si Ramon Martil Sumagang, Farm Worker 2 sa City Government of Calbayog, Common National Winner sa nasabi nga award. Ginahatag ang Gawad Dangal ng Bayan sa mga natatangi nga kawani sa gobyerno nga nagpakita sa katungdanan, dedikasyon ngan kamakarit sa paghatag serbisyo publiko. Sumalasan liderato sa Calbayog ang pagkamanilampuso ni Sumagang indiri la personal nga award kundi pride sa bugos nga syudad. Pinaagi sa FB post, gingreet ni Mayor Raymond Uy si Sumagang nga nagpapamatuod sa tinuod nga serbisyo publiko. Samtang balita panlawas, manilampuson nga igin dumara sa Samar Provincial Health Office an usa nga coordination meeting kaupod ang mga field health services ug mga ospital sa lalawigan agud mas mapakusog pa ang koordinasyon ngan pagbubligay sa serbisyo panlawas sa Samar. Katuyuanan sa meeting nga mapaupay ang sistema sa pagpadangat sa serbisyo medikal, mapahugot ang baton sa mga isyu panlawas, ngan makahimo sa usa nga sistema nga nagtutukod sa kooperasyon ngan pagbalyuay sa eksperyensya pakadto sa pagpapatuman sa universal healthcare. Lain sini, ginhatagan doon sa meeting ang importansya sa klaro nga bisyon para sa health system reforms nga magsiserbi nga giya sa mas epesyente ngan mas makatawo nga serbisyo para sa mga residente sa probinsya sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Pag-install water retort equipment o vertical band sealer sa usang processing site sa Northern Samar nagsusuporta sa disaster preparedness sa probinsya. 4.2 milyones pesos nga DOLE Adjustment Measurements o Measures Program AMP grant ginaward sa 12 nga mga MSMEs sa Eastern Visayas. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. 12 nga micro, small and medium enterprises MSMEs sa Eastern Visayas ang kumarawat grant
gitikang sa Department of Labor and Employment ilarom sa Adjustment Measures Program. Masobra 4.2 milyones pesos ang kabugasan nga kantidad sa ginalutaga nga pondo nga nagtutuyo buligan ang mga negosyo ug nagtatrabaho nga apektado sa mga economic disruption. Ginpermahan ang Memorandum of Agreement sabot nga san DOLE ug mga representante sa mga benepisyaryo nga negosyo para formal nga may patuman ang programa. Base sa DOLE, primera nga katuyuanan sa AMP nga mapakusog ang kapasidad sa mga lokal nga negosyo para magpabilin nga marig-on ug may ada trabaho ang era mga empleyado. Ang grant ang parte sa unang batch sa mga aprobado nga proyekto ug ginlalauman nga madudungan pa ang mga magiging benepisyaryo sa mga masunod nga bulan. Balita sa Northern Samar. Ginlansar sa Northern Samar Provincial Economic Development and Investment Promotions Office, PEDEPO, kasugbong ang Department of Science and Technology, DOST Northern Samar Provincial Office, ang teknolohiya para sa Disaster Resilient Food Processing. Ginpakita sa San Roque Community Cocoa-Based Processors Association ang operasyon sa bag-o nga gin-install nga water retort equipment ug vertical band sealer sa era shared service facility. Importante ang nasabi nga mga ekipahe para mas sigurado ang food safety, kalidad sa produkto ug mas maihang nga shelf life sa mga pagkaon. Katuyuanan sa proyekto nga ig-andam ang komunidad para sa Ready-to-Eat Champorado Project o sa nga Livelihood ug Disaster Preparedness Initiative nga parte sa Barangay Livelihood Empowerment and Sustainability Program sa PEDEPO o Community Empowerment through Science and Technology Program sa DOST. Pinaagi sini nga teknolohiya mapapakusog ang seguridad sa pagkaon, panginabuhian ug karig-on sa mga komunidad sa panahon sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugasan sa aton mga balita sena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.